of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at Grabe oh. Ang dami din demanda. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Para talaga maistorbo. Walang makagalaw, mapilay. Una, gastos. Siyempre, matinding gastos yan pag maraming demanda yung abogado. Maraming gagawin. So gagawin nilang busy yung mga nasa opisina ni VP Sara Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Tadhana mismo ang nangyari. Bakit? Pagkatapos lumabas ni whistleblower, kinabukasan, sinampahan siya ng plunder case si VP Sara Duterte. O, di ba? Talagang kasi alam mo, eto yan PR. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ito tandaan nyo, this is a PR move. It's really obvious. PR move, alam mong sobrang lakas nung kalaban mo. Kahit anong gawin mong banat, hindi tumutumba. Mantakin mo, impeachment na nga sa kanya, hindi pa rin siya tumutumba. So anong dapat gawin? Tadtarin mo lang. Kasi, mapilayan lang, panalo ka na, makaka-harm ka na. May baba lang ng konting puntos yan. Kung 33 siya ngayon, as far as I remember, 33% sa survey, sa pagka-presidente, may baba mo lang ng 3%, malaking bagay na yan. So anong gagawin mo? Tadtarin mo lang. Tadtarin mo ng kaso, tadtarin mo ng chismis, tadtarin mo ng whistleblower, para bumaba kahit papaano. Pero yun ang akala nila. Kasi nga, minsan, sabi nga, pag tinadtad mo ng baril, di ba? May sound effect yan Minsan nagre-ricochet yan, bumabalik yung bala sa'yo. Pagbalik ng bala sa'yo, yari ka. Diba? Oo, maaaring tumama yung iba, pero dahil, alam mo, ito pagka pumutok ka kasi, akala ng iba mas madaling pumutok, mas tatama ka pagka dala-dala mo yung Armalite, yung automatic. Hindi mahirap. Minsan kasi, yung balik ng yung baril, yung lalo ka lang makukusan sa direksyon instead of shooting with a pistol. Dahil nga sa tinadtad mo, tinamaan ka pati ikaw. O kaya umikot yung bala. Tumama sa isa, tapos tumalbog sa'yo. Kaya na maaaring mangyari sa kanila sa ginagawa nilang yan Diba? Tingnan ninyo, ngayon meron na kagad siyang na patong-patong As in patong-patong talaga, papel, patong-patong na papel. Hinaina ng patong-patong na reklamo ng ilang civic groups si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Dahil ito sa umano'y maanumalyang paggamit sa higit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan dating kalihim si Duterte. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si JC Cosico. JC, ano daw ba ang basehan nitong mga reklamong sinampa laban kay Vice? Ruth, bongkos sa mga dokumento ang bitbit ng civil society leaders na maghain nga sila ng patong-patong na reklamo laban kay VP Duterte sa Office of the Ombudsman. Kabilang nga dyan yung plunder, bribery, malversation, graft, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Inireklamo din nila ang 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kung saan siya naging dating secretary. Kabilang nga dyan ang dating chief of staff niya na si Attorney Zuleika Lopez at Grabe ang dami din demanda. Alam niyo kung bakit? Para talaga maistorbo. Walang makagalaw, mapilay. Una, gastos. Siyempre, matinding gastos yan pag maraming demanda yung abogado. Maraming gagawin. So gagawin nilang busy yung mga nasa opisina ni VP Sara Duterte. Para talaga mapilay siya. Hindi makakapagkampanya pagdating ng panahon. At the same time, hindi sila makakagalaw ngayon. Asikasuhin lang nila yung puro demanda. Ganyan katindi. Ating spokesperson na si Michael Toba. Kaugnayan ng maanumalya o manong paggamit ng kabuuang 625.5 million pesos ng confidential funds ng pareho pong opisina. Giit ng isa sa mga complainant na si Father Flavio Villanueva ay dapat malaman kung saan po napunta at kung nagamit ba sa tamang pamamaraan ang pondo ng bayan. Naungkat din po sa reklamo ang anilay gawagawang mga pangalan gaya ng Mary Grace Piatos na nakasaad sa acknowledgement receipts na tumanggap umano ng confi funds mula po sa tanggapan ng bise. Kanila rin po pinuna itong anilay
pag-iwas ng bise sa pagsagot sa issue ng confidential funds. Dahil sabi nila, kung si VP daw ay walang tinatago, dapat siyang kumarap sa investigasyon. Ito rin daw po ay hindi usapin ng politika. Ayon pa nga sa complainant, ay mahalaga rin na masilip ang bank accounts ng bise. Narito po ang pahayag din na Father Villanueva at ni Dr. Shelo Marco. Confidential funds is also public funds. Uy! When there Ito yung di ba? Yung paring umami na... Maalala niyo nun? Ito ba yun? Ito ba yung pari na yun? Yung umami na siya ay dating gumagamit? Tapos na-booking ni Bato? So naging pari ka na gumagamit ka pa? Naalala niyo? Ito ba yun? Pakisagot niya ako kung ito yun. is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. May malinaw na parameter. Tama. That's a good explanation. Hindi dapat gumamit ng confidential funds. Puta shit. That's the best analogy ever. Hindi, the best analogy yun. Oh. Pagka-confidential funds, hindi yan confidential. Yan ay public. Diba? Ito na naman yung nagmamagaling na isa pa, na mas magaling pa sa COA. Ito yung nagmamagaling eh. Kasi tandaan niyo, kinlear ng COA ang OVP at DepEd. Pero itong mga to, kaliwat kanan na ito amoy na amoy ko na noon pa eh. Nung iba, hindi pa naamoy to noon. Nakala nila nagiging against lang to kay Marcos. Pero amoy na amoy ko. Alam mo, ingat kasi kayo. Mga kababayan, ingat kayo sa mga lumalabas na kunwari kuno bumabatikos sa mga Marcos tapos biglang kakabig papunta kay BP Sara Duterte. Kasama yan sa mga tanim eh. Kaya nga ingat kayo. Ito, alam na alam ko karakas nito. Noon pa lang, ganyan na yan. Kala mo talagang expert. Tapos may mga DDS na kino-coach siya. Amoy ko na yan noon pa. Kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. Yes, you're correct. You're correct. May purpose yan. At sabi mismo ng COA, yung purpose na yon ay tama. Ano ginagawa nyo dyan? Utos. Para masira yung perception. Para masira yung perception kay BP Sara. Sige. Naintindihan na namin. Don't worry. We understand you. It's part of your job. It's part of your job. It's part of your mission na masira si VP Sara Duterte. Ruth, sinabit nga din ng mga complainants sa Ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga po noon sa confidential funds ng tanggapan po ng bise. Sa ngayon ay wala pang statement ang OVP ukol po ditong sa reklamong isinampa laban kay VP Sara. Ruth, balik sa'yo. Yan pong Express Report ni JC Cosico. Mga kapatid, Ruth. Alam mo, yung nila, yung style nila na sabay-sabay yung birada. Tapos kaliwat kanan. Yung sunod-sunod eh. Yan po isang bagay na hindi mo mapapagkaila eh. Hindi mo madideny na hindi siya well-oiled, ika nga. Sabi nga nila, di ba? That's the perfect term. Well-oiled. Di ba? Halatang halata na sila po ay talagang planado yung ginagawa nilang ganyan. Obvious na obvious. Alam mo mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo, no? Sa mga darating pang panahon, sigurado ko na marami pang lalabas. Kaya nga ako natutuwa ako dahil kahit papaano may social media na sumusuplak sa mga animal na to. May social media na nagpapasinungaling sa kanila. Pero at the same time, makikita mo pa rin sila na active din sa social media kasi napakaraming troll. Ako, nagugulat ako sa dami ng troll sa page ko sa Facebook. Pag titingnan mo, talaga walang mga muka. Sarado yung mga Facebook page nila, mga Facebook profile nila. Talagang halatang meron sila mga i-hire na mga media na magsasalsal sa media, mga reporter, mga anchor. Tapos meron din sa social media, mga bagong kunong political analyst. Tapos merong mga babanat. May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang agenda. Itong grupo na ito yung kunwaring think tank. Parang yan yung mga matatalino na nakakampi at babanat sa mga Duterte. Kakampi kay Marcos, babanat sa mga Duterte. Hindi pala kay Marcos, si Romualdez. Tapos kakampi sa lalabanan ng mga Duterte. Tapos meron silang mga vlogger na yung tapon, yung talagang, yung alam mong wala namang kwentang vlogger, yung mga dubyot na vlogger nila. Di ba? Ang gagawin niyan, bababuin lang o magsasalita lang na masama sa mga Duterte supporter, Duterte vlogger. Di ba? Tulad natin. Ganyan lang yung kanilang ang kanilang misyon, bantayan nyo lang yung mga Duterte vlogger. Tapos bash nyo sila ng bash hanggang pumatol sa inyo. Di ba? Yun ang kanilang agenda lang. Manira lang na manira. Ang pang-apat pa, nandiyan na po yung mga, alam natin na
mga opisyal na gagawa ng mga moves para masira ho talaga si VP Sara Duterte. It doesn't matter to them whether na makonvict si VP Sara Duterte o hindi. Importante, masampa ng kaso. Sigurado ako, from now on until to the end of 2028, sunod-sunod ang kaso. Kaliwat kanan. Impeachment, kaso, lahat yan, sunod-sunod yan. Para talaga masira ho ito si VP Sara Duterte. Again itong mga kaso na to, walang mangyayari dito. Ipapuputol ko itong ano ko. Oh, ito. Papuputol ko ito pagka na-convict si VP Sara Duterte. Ganun biro. Alam mo kung bakit? Hindi naman yun ang goal nila eh. Halatang sablay lahat ng mga yung mga biradan, yung mga banat nila, yung mga akusasyon nila, puro sablay. Oo, maaring makulong because maybe magsampa sila ng kaso na non-bailable, pero hindi ma-convict. Kasi magkaibang nakulong sa na-convict Kasi may mga nakukulong na hindi pa convicted. Ganun talaga non-bailable yung kinaso. Kaya nga yan ang ikakaso sa kanila yung mga non-bailable eh. Di ba? Halimbawa, eto, sabi ko, may narinig ako. May ikakaso daw na bago dito kay Senator Bong Revilla para talagang malakas. Tandaan niyo kasi sanggang dikit po ni Senator Bong Revilla etong si VP Sara Duterte. Kung naalala niyo, isa ito sa mga kinuha niya noon. At may nagkwento nga sa amin na dapat pa nga magiging kapartner ito ni VP Sara Duterte. If not vice president, pero president kasi yun ang parang inaay dahil noong pa. Kaya talaga ngayon inaano siya, ginigit-git siya. Kasi alam naman natin, ang labanan ng Remulla at Revilla ay matindi doon sa kanilang lugar. Hindi pa pwede makalamang itong si Revilla kay Remulla. Kasi itong mga Remulla, mga crybaby ito eh. Hindi kaya maging senador. Tapos, isinusuka pa ng Cavite. So, dahil sa sinusuka sila ng Cavite, nagpa-appoint. Ang mga sumipsip na lang na sumipsip. Ang problema, dahil doon, lalong mawawalan. Mga kababayan, yung mga anak ng mga Remulla sa Cavite, naku po. Tanong nyo sa mga taga Cavite kung anong imahe ng mga anak niya dyan. Di ba? Yung isa nga, kung hindi lang siguro naku, shoot sa banga yun eh. Di ba? Pero dahil nga naman yung tatay niya, dismiss ang kaso. Di ba? Ngayon, wala na talagang mapipwesto dyan sa Cavite kung hindi talagang mga... kasi ang nangyari dyan, ayaw na nga nila sa Remulla. Gustong-gusto pa nila si Revilla. Ngayon pala, nakuha ko na yung pangalan ng yung kapatid ni Senator Bong, si Strike Revilla. Ang lakas din daw niyan diyan sa Cavite. Tuwan-tuwa daw ang mga tao diyan. Hindi, kayo mga taga Cavite ay sumagot ha. Kaya todo-todo ang ginagawa ng Remulla laban dito sa mga Revilla. Aside from magnet yan news magnet yan. Kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo, asan na si Romualdez? Nakalimutan na natin 'yon. Oh, Eli, tangina inaantay ko yung mo ha. Congressman Eli na manggagawa. Representative ng manggagawa party list. Hindi pumapasok si Romualdez, napagtanong ko na, bakit hanggang ngayon di ka nagsasalita tungkol sa kanya? Hoy Eli, umayos ka, napagtanto ko, nalaman ko, hindi daw pumapasok dyan si Romualdez, ba't hindi mo kini-question mo si Bato pero si Romualdez di mo kini-question? May pagpapala ka? Gago! Anyway mga kababayan, ang ating question for today para sa ating Noche Buena. Noche buena di banat, Noche buena di banat, pag tama sagot may kikas agad na hindi kaya ng gobyerno. May panlalait pa. Noche buena di banat, Noche buena di banat, Noche buena di banat, siya na bahala sa Pasko mo, wag lang. Merry Christmas. Ang ating Panoche Buena ngayon, ang ating katanungan. Noche buena di banat, Noche buena di banat, Sino ang totoong dumalaw kay Madriaga sa kulungan? BBM. Ang sagot, sino ang senador na dumalaw talaga kay Madriaga sa kulungan? Ayo po ang sumagot. At ang tatlong tamang sagot, unang tatlong tamang sagot ay may Panoche Buena ni Banat Sagot Bahay. may kikas agad na hindi kaya ng gobyerno. May panlalait Diba pinagbibintangan nila na si VP Sara daw dumalaw kay Madriaga, pero umamin yung abogado na may kasama talaga siya na iba, na si Senador. Ay, hindi pala senador. Dati pala senador. Sorry. Congresswoman na pala siya ngayon. Dati siyang senador. Pasko mo, wag lang si BBM. Kailangan nandyan yung alias niya. Sinta pa dyan. Alias.
Joke lang po, kahit yung pangalan lang, So maraming salamat po. Thank you very much. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Banat by Upload. Bye-bye! Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman